Sa iba namang balita, pinatawan po ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension without pay sina dating LTO Chief at ngayon LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, maging si dating LTO Chief Teofilo Guadis III. Naugat ang pagsususpinde sa mga dating LTO Chief dahil po sa mga kasong administratibo tulad ng grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Yan ay dahil sa patuloy na paggamit umano ng LTO, itong outdated na LTO IT system ng Stratcom na nagresulta sa karagdagang 13.3 billion pesos na halaga ng computer fees na siningil sa mga motorista. Ayon sa Ombudsman, pinaboran umano ni Guadis ang paggamit ng LTO IT system na Stratcom at si Mendoza naman umano ang bumuhay sa dating IT system sa pamamagitan ng inilabas nitong memoranda. Ang suspension order ng Ombudsman ay para umano mapreserba yung mga dokumento at ebidensya na nasa kustodiya ni Mendoza at Guadis at para maiwasan na ito'y makompromiso. Samantala, welcome naman para sa Coalition 169 ang naging desisyon ng Ombudsman. Ang Coalition 169 ang siyang naghain ng reklamo sa anti-graft body laban sa mga dating LTO chiefs. Ginagalang naman ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II ang desisyon ng Ombudsman. Sa isang pahayag, sinabi nitong handa itong magpresenta ng ebidensya at legal arguments para masabing ang lahat ng ginawa niya noong panahon na pinamunuan niyang LTO ay para sa interes ng mga Pilipino.